Good morning, si Jerby na naman to sa Australia. So may nagtatanong ano daw ba ang trabaho ko sa Australia at ano ang ginagawa ko. So nandito tayo ngayon sa workshop. Ang unang ginagawa after sa bahay, workshop, kukuha kasi ng pyesa pero magtatara. Ayan ang workshop namin, nandun pa sa dulo kasi ito inuupahan. Kunin ng basura. Yung basurang yun yung mga ginamit kahapon para kasi hindi masikip sa sasakyan mo. Ayan yung tapunan na. Ayan, sila na naghahakot niyan. Yan, ito tatapon ko to. Ayan compressor buo kasi yung dryer yan. Tapos sasoli ko yung vacuum, magbabawas ako para lumuwag. So ayun yung lalagyan ng karton. Tapon, ito puno to kahapon, ngayon wala na. So magtatapon lang ako, then kukuha tayong pyesa, papakita ko. So ito naman yung magsasoli tayo ng pyesa. Nasa loob kasi na baka madilim. So gamit ang computer, cellphone ng company. So magsasoli lang ako ng pyesa kasi naka-computerize na lahat yan. So pag nag-scan ka, halimbawa ito sa soli ko, meron dito, pupunta ka lang sa app namin para ma-isoli mo kasi kailangan dumaan sa scan. Ayun, may scan siya, ibig sabihin nasoli na. Yan yung second na gagawin natin. Mamaya pagkuha naman ng pyesa, ganun din halos, kukunin mo yung pyesa, tatambak, mamaya makikita niya. Sandali lang. So may pasok pala ako bukas, so lahat yan i-scan mo. So ito yung mga sa susunod pa mga araw. Hindi na yung mga pyesa mo, so ang gagawin mo lang talaga kunin, balik, tapos technician ka lang talaga gawa ng report, then tapos na. Ayan, so tapos na ako manguha ng pyesa. So puno na yung van ko kasi may pasok ako bukas, may mga absent kasi tsaka nakalib pa. Ngayon hindi ko na mabibideo yung papunta sa customer, sa first customer ko Bosch dryer na hindi nag-heat up. Try ko makabideo, may kasama kasi ako. Try natin kung kaya kong i-video ng full hanggang matapos yung ginagawa ko, tatry ko. Okay, o kaya picture na lang. So ayan, hindi ko na kasi nakatingin yung customer sa amin. Ayan yung dryer. Ang sira niya, ang report niya, umiinit pero nag-error. So nung chinek namin kasi may kasama ako, yung anak ng kasosyo ng boss ko, ang sira niya yung drain pump. Ayaw niya mag-drain ng water. So yun lang ang problema, babalik na lang kami. So ito guys yung washing machine na ginawa ko. Nirereklamo niya, mainit daw yung lumalabas ng tubig. Kung mapapansin nyo, tama naman yung connection niya. Yung pula hot, yung puti cold, pero bakit mainit ang nalabas na tubig dun sa washing machine? So chinek ko, noon nga, sa line may mali kasi walang naka-indicate kung hot and cold. So ang gagawin natin, pagta-transfer natin, ito yung susunod na video, picture makikita nyo kasi yung linya niya mismo, ayan yung linya niya, yung kulay pula dapat ano yan, hot pero nangyari cold yan, tapos yung kulay puti cold dapat na naging hot, kaya pag nalabas sa kanya, ayun, nag-e-error, kaya hindi nagana yung kanyang washing machine. So aayusin lang natin yan. Ito nag-yellow. Ito, yellow yan. Tiral ko doon sa washing machine bala kasi hindi naman na ang fault ng washing machine, so dapat chargeable sa customer yon. Anong nangyari, ayaw niya magbayad. So ilalagay mo lang ulit doon sa report, ayaw magbayad ng customer kasi nagkamali. Doon sa gripo niya wala naka-indicate kung hot and cold. So yung nag-install na nag-deliver, so hindi niya rin nalaman, hindi rin na testing, pero hindi fault ng washing machine yon, tsaka hindi namin kasalanan, so dapat yon sisingilin. So ayaw niya magbayad, nire-refuse niya yung magbayad kasi hindi niya naman daw problema yon. So ang gagawin natin, ilalagay lang natin sa report, customer refuse to pay, pero lagay mo lahat ng details na napag-usapan nyo ng customer dun sa job report mo. Ito nag-yellow. Ito yellow yan. Ito yung issue niya, nag-yellow siya dyan sa may ilalim, so lalabas yung tubig dito, ayan, nagiging yellow or maglalawa dito. So tutunawin ko yung yellow, tapos i-adjust ko yung heater pababa. Yan yung mga ano ng model na to, hindi ko nasasabihin yung brand. Okay, adjust natin mamaya after.
Ayan, tunaw na yung yellow. So ang gagawin natin, i-adjust natin yung pababa para sumayad yung heater. Yun yung heater dun sa butas. Okay, sandali. So ayan, na-adjust ko na. Kita nyo, mas malapit na siya. So okay na siya. Finish na naman tayo sa another third job. Thank you. Nga guys, tapos na tayo sa fridge. Kanina dryer, yung unang dryer is not umiinit siya pero nag-error daw yung pala yung drain pump na may problema. Then yung pangalawa, yung washing machine, wrong installation issue. Dapat magbabayad ang customer, hindi nagbayad. Kaya siya installation issue. Yung hot niya, nailagay niya sa cold. Yung cold, nailagay sa hot. So, kada under ng machine, mag-error kasi nararamdaman niya, mainit yung tubig. So, kailangan niya mag-adjust. Papasok daw yung tubig, tapos titigil, lalabas, papasok. So, nagawa na rin natin. Installation issue, ayaw magbayad ng kliyente. So, i-report na lang natin sa brand. So ngayon yung fridge tapos na rin, yung nag-water leak kasi nakita nyo naman yung drain barado ng yellow. So kaya clear lang natin yung yellow. Okay naman yung mga parts nya. So wala na. So sunod na punta natin, dishwasher naman. Ang problema naman ng dishwasher na to is dati ko na rin nagawa pero ngayon nirereklamo niya hindi na daw nainit. Dati kong ginawa doon nagli-leak. Minsan kasi dito parang sa Australia, pag may extended warranty din, sinasamantala nila, gusto nila paggawa ng paggawa hanggang sa yung extended warranty manawa, mapalitan yung unit kahit walang problema. Pero itetest pa rin natin kung ano talaga problema ng dishwasher. Sabi niya lang kasi hindi umiinit eh. So puntahan natin. Okay, pang-apat na natin. So heater ang sira niya. So ayan, wala, zero resistance. Ayan ang dishwasher. So tapos na tayo doon sa isang dishwasher. Nakalagay doon sa report dito sa computer namin. Sa ayan, parang ganyan. Asa mo naman kasi lahat ng details dyan. Ayan, nandyan din kompleto. Pagka inano mo, nandyan kung ano yung mga notes. Ayan o, kung mapapansin mo, baho, paperless. Ngayon, tapos na ako. Since nakalagay din doon sa report, may nakasingit assessment only, extended warranty. So i-check mo lang. Kahit nakita mo yung problema, tapos ilalagay mo ano yung problema, tapos assessment, lalagay mo customer asking for replacement. So ilalagay mo ng quote required yon. Meron kasing ganun eh, quote required namin. Quote ng office yon, pero meron yung nakalagay na note. Yun nga, sabi ko assessment at saka customer asking for replacement. So depende na sa extended warranty kung aaprubahan yung ganong case. So yun lang ang trabaho mo. Yung mga ganon madadali, pero minsan magto-troubleshoot ka. Ngayon yung pupunta natin susunod, dishwasher ulit. Ayaw naman magkarga ng tubig, ayaw daw mag-start. So alamin naman natin kung ano yung problema. So ganon lang ang trabaho dito sa Australia. Minsan madali, minsan mahirap. Minsan may tab, mamaya may tab pa nga ako eh. So ayan na Australia. Kala mo nasa subdivision ka pero hindi. O ayan, diba? Maluwag ng kalsada pero yan. So doon tayo sa susunod na job, pang 5 na. Okay? Ito na ako sa customer, naglalakad. Nahanap ko na lang yung unit number niya. Alamin mo na lang, hindi ko makita. Sandali lang. Ano number? 7. Sandali. Sa dulo pa siya. 6. So 7. Ito yung dishwasher. Alamin natin kung ano yung problema. Okay, balikan ko kaya. Based dun sa report ko, ang reklamo niya hindi daw napasok ng tubig. Pero chinecheck, napasok naman yung tubig. Alamin ko kung ano yung problema niya. So check natin. Standby lang. So ang sabi nila hindi napasok ng tubig, pero kung maririnig nyo na under yung unit. So alamin natin ngayon kung ano yung problema ng kanyang dishwasher. Problema, hindi pa siya marunong mag-English, ano lang, check lang. So tatawagan ko pa yung anak para lang makausap ko, pero na-under eh. So titignan ko kung nag-heat up at saka kung nagte-drain ng maayos. Okay? So ayan, kung makikita nyo uminit yung tubig, so na-under siya. So magde-drain na tayo. Ayun, naririnig niya, sumisipol. So nag-leak pa sa sahig. So may bara siya tapos nag-leak doon. Yan, nag-leak na. So may leak din doon, may butas na hose. Pero doon ako barada to. Check natin. Malamang barada to. Yan ang sakit ng mga dishwasher, nagbabara dyan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakita ko na yung problema. Ayan na. Kita
nyo, barado. Ayun, barado siya. Malit yung butas, kaya hindi siya nagde-drain na maayos. Ayan, babara siya dyan. So kaya siguro butas din yung hose nya. So mga ganitong case, i-charge natin yung customer kasi hindi naman natin fault o hindi fault ng machine. So chargeable to. Ngayon depende pa rin sa kanya kung magbabayad siya or hindi. Pag hindi nagbayad, i-report mo lang sa job. Okay, tapusin ko na lang to, then balikan ko kayo. So yun nga, tapos tayo sa dishwasher. So maanta naman siya kahit ang report niya hindi napasok ang tubig. Ang totoo, hindi siya nagde-draining. Umiinit din siya pero hindi makapag-discharge kasi yung mismo sa pipe na kinakabitan ng drain hose barado. So binutasan ko lang, hindi naman part ng job namin yon, pero since magbabayad naman siya, binutasan ko na kasi kung hindi magbabayad hindi ko bubutasan. Nagbayad naman, so binutasan. Yung may mga ganong case na hindi problema ng unit, so chargeable yon. Pag hindi nagbayad, ilalagay mo lang sa note na customer refused to pay, parang ganon. So yon, dishwasher. Ngayon papunta na ulit tayo sa rep para naman sa nag-overcooling sa kanyang upper side. So pang 6 na natin yung sa rep ngayon. Tapos na tayo, pang 5 yung dishwasher, pang 6 na to. Okay? Ito naman tayo sa isa, sa fridge. So ang reklamo niya is nag-overcooling sa fridge side. So may pyesa tayong dala. Ito, yung kanyang controller. So inabot na ako ng ulan. Yan ang pinaka-ayoko, inaulan, malakas. Ngayon, nandito na ako. Punta tayo sa building ulit. Ayan. Sa customer, hanapin ko na lang. Okay? So ayan, yung fridge, na-slow motion ko kasi nakatingin yung customer, so hindi ako makapag-record. Ang problema niya, overcooling. So binaklas ko na, papalitan natin yung pinakita kong piyesa kanina, yung damper. So ayan, nabaklas na. Babaklasin ko pa lahat, may kita nyo pati yung butas. Ayan, so papalit tayo ng damper. Assembly yun. Okay? So ayan na, after natin mapalitan ng pyesa, yun, sinarata ko na. Okay. Ito yung pinaglumaan. Okay, washing machine naman tayo. Spinning noise sa problema. Alamin natin kung ano yung problema. Yan yung mga magiging trabaho ko naman ngayon. Ang problema niya, maingay daw habang nag-i-spin. So check ko. Mostly ang problema na Samsung, maluwag ang belt. Pagkalipas ng ilang buwan, maluwag na yan. Pero check ko pa yung iba kung ano yung talaga nagiging cost ng pagkaingay. Okay. Ayan. So guys, ayun, natapos ko yung washing machine na may problema. Hindi natapos na, no? Kasi di ba report niya yung maingay, spinning noise. So hindi ako nakakita ng kahit anong problema sa damper shock, suspension spring, sa bearing, sa drum, o whatsoever. Hindi siya misaligned. So nakita ko yung belt is maluwag. So pinalitan ko ng belt. Ngayon, nung sinara ko na, nung ipa-final testing ko, ayaw na sumindi nung unit. So ngayon, kinuha ko yung pan-testing ko dito, same model, pina-power up ko siya, nasindi. Kaso kasi nga puro scratch na to, hindi ibang model din to, hindi siya magpipit. Pag inon mo, sisindi siya. Pag binalik mo yung original niya, ayaw. So nagloloko yung touchscreen niya ng display. So since sa report mo, spinning noise, pero ilalagay mo syempre, suddenly nawala siya ng power. So ang gagawin mo, request mo na yung buong panel na may kasamang PCB, na kahit kailangan ko yung touch control panel lang, so i-request ko na yung buong panel na may kasamang PCB para sure na hindi na magloloko. So yun nga lang, talaga meron nangyayari ganon, na-repair mo yung ibang problema, may lalabas na ibang problema after repair. Minsan nga, kakaalis mo pa lang sa bahay mo may tatawag sa'yo ng customer, sasabihin hindi na naandar yung unit. May nangyayaring ganun dito. Since covered naman siya ng warranty, so huwag ka mabahala. So balikan mo, check mo kung sakaling tumawag uli. Ngayon, eksakto, nawala siya ng power habang magpa-final testing ako. So, i-order ko siya ng piyesa. Ngayon, pang-7 yun, eto na yung pang-8 natin. Dishwasher ulit. Out warranty. So ganun lang, ito yung sistema ng trabaho namin. Minsan 8, minsan siya, minsan 10. Depende. Kung mapapansin nyo, sa oras namin dito is 2:00 pa lang. So kung mapupuntahan ko yun, is ang layo lang naman nun. Kasi makikita mo yan, pag pinindot mo, makikita mo yung drive, lalabas yan sa Google automatically.
O ayan yung Google, tapos may estimate niya ilang minutes. So makikita mo 15 minutes. So yung oras ko alas 2 pa lang. Pumunta ako 15 minutes to 15, i-repair mo yung maximum 30 minutes. Matatapos ka before 3 or 3 o'clock. So makakauwi ka ng bahay mga, dahil nasa taas ako, possible 40 minutes ang biyahe pa uwi. So alas 4 nasa bahay na ako. Pero pag siya man job card ko, minsan naabot ako ng 4:30, alas 5 nasa bahay na. Pag 10 naman, minsan 5:30 o alas 6, depende. Minsan nga kahit 8, aabutin ka ng alas 6. Minsan depende sa problema na na-encounter mo. Habang nagre-repair nga, minsan nagkakaroon ng, kala mo minor, yung pala bibiglang lalabas na problema. So ganyan ang trabaho ko dito sa Australia. Yung nagtatanong, so walang job card ngayon, siguro sa iba minsan siyam. Sa Lunes walo pa rin ako, kukuha sana ako ng job. Pwede rin yon, yung sinasabi nilang kukuha ka ng job mo sa Lunes para gawin mo ngayon Biyernes, pwede yon. Kaso since may titingnan mo rin, Lunes, Martes, Miyerkules kung puno na. Tinitingnan ko, Lunes may job ako, Martes, 4 pa lang, Miyerkules wala pa. So pag binawasan ko pa yon, problema pa yung opisina na bakit binabawasan ko, wala nang job. Pero may pasok ako bukas, hindi ko location, sa ibang location ako pupunta. So iikutin ko, kumbaga, dahil nga may mga nakalib pa, so napuno yung job doon sa ibang area, kami yung pamuno, ako tsaka si may pasok yung kasama ko. So ito yung last job, pupuntahan natin, dishwasher uli, nakaka-3 dishwasher na ako. Last job ko na to, pag natapos update ko kayo. So andito tayo sa bahay ng customer, okay, may ingay. So dishwasher, no power. So hindi, ito madali nang i-check to, kasi dapat to pag sinaksak mo may maririnig kang chik 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 chik, parang ganun na nag-i-initiate yung PCB. So wala akong marinig, check natin muna ha. So ayun yung power niya. So sinukatan ko, hindi nalabas yung 220 kasi nakasaksak siya sa extension. So ito may bito extension sira kasi wala akong masukat, pansinin nyo ha. So ayan o, wala akong masukat kahit ano gawin mo. So hirap talaga pag diba, walang lumalabas na kuryente. Ngayon i-testing mo ito sa kabila. Wala din. So pero may ilaw yung ano niya, pero wala. Tapos pag sinukat mo din yun, wala din. So ang gagawin natin, hugutin natin to, turn off mo muna, tapos balik natin yung power. So syempre una mo i-check yan, balik mo lang yung dito, pero yung tusukan sa kanya, ayun, diba? Tusukan niya, ayan o, remove just that. Tapos since no power ang report niya, i-on mo na ngayon to. Ito yung saksakan niya, diretso, ayan, turn on, yun. Tapos dito ka na, nagka-power na siya, diba? So quick kayo, start. Yun, narinig niya. Simpleng problema minsan, pero may nakaabang akong piyesa. Dito sa Australia, pag tumawag sa call center, kung ano yung problema ni report, basta tama, nagpe-provide ng piyesa as long as may available. Pag wala, tatawagan yung customer, sasabihin, check lang muna, saka na lang babalikan. Isang bayad lang naman yung kaya una at saka pangalawa. So ngayon, eto, basic, napakadali, swerte mo. Pero pag minsan mahirap, babaklasin mo yan. Ito, babaklas ka nito kasi aalamin mo alin yung sira, ito o yun. At isa pa, kung mapapansin nyo, itong ayan o, seal, diba? Ito, pag nabuksan mo to, hindi mo na pwedeng ibalik. So responsibility mo to. Kung warranty, okay lang eh. Paano ko out warranty? So dito, ang pagiging technician, medyo critical din. Madali, pero medyo minsan may critical. Gaya dito, pag ito nabuksan, hindi natatanggapin nung brand. Kasi nabuksan na eh. Alam nila nagamit na. Pero sa ibang brand naman, hindi sila ganun kahigpit. Itong brand na to lang. So, napakahirap. So,
papagalitan ka opisina. Kaya ang gagawin mo, i-check mo talaga. Doon lalabas yung pagiging technician mo. Marami sumusablay niyan, lalo na sa mga puti. Okay, so tapos na tayo dito. Testing ko na lang. Baka nga sa Pilipinas, pag ganitong wala kang makita problema, i-declare mo may problema para lang masabi mo kumulita. Sa mga technician, kung kapwa ka technician, tigilan nyo na yung mga ganyan. Galing na ako dyan. Mas aasenso ka pag hindi ka nanloloko ng tao. So, ito mo, Qatar, Africa, ngayon Australia, di ba? So, huwag ka manloko ng tao. Kung ano yung sira, sabihin mo. Kung nasira mo, sabihin mo din. Hindi yung, pag nasira, pag na-disgrasya ko to, sinasabi ko sa opisina, accidentally. So, ganun. So, wala sira, labor lang ang babayaran niya. Hindi siya magbabayad sa piyesa. Sa Pilipinas, wag na wag nyo gagawin niya kung maaari. Yung pa kasi para kumita lang sasabihin may sira kahit wala. Dati ginagawa ko yun, pero ngayon di na. Nagbago na ako. Matakot ka sa Diyos. So, ayan. So, kailangan meron ka din pa ganito. Ito. Temperature. Ayan o. So, check natin yung temperature niya kung uminit. Minute siya. Mabot na 28. So, okay yung machine. Okay, so wala tayong issue. So, bye-bye. Balikan ko kaya pag nakauwi na ako. Guys, nakauwi na ako. Sabi ko nga, walang job card. Minsan maaga kami nakakauwi. Minsan naman late na rin. Pero bihirang-bihira. So, ayun na naman ang nauna. 3 yan. Dapat dito isa, doon yung isa. So, sa aking trabaho. So, ganun lang. Since lahat naman dito paperless na. So, yung trabaho mo nasa cellphone, titignan mo kung ano yung mga kailangan mo, idagdag mong pyesa, kung may available sa warehouse, kunin mo. Kung wala, i-check mo lang sa unit ng customer kung ano pa idadagdag mo. Mostly, lahat naman ng job na ibibigay sa iyo may pyesa na. So, kung sa palagay mo bilang technician may kulang, i-add mo. So, nakikita mo na naman yung job mo. 2 days, 3 days, makikita mo na. So, habang nasa bahay ka, minsan ganun ginagawa ko sa bahay. Tinitingnan ko yung job ko para sa next week. Titingnan ko kung tama yung order. Nagdadagdag ako minsan. Kasi ikaw yung nakaka-experience sila based on sa reklamo lang. Pero minsan, kahit sabi mong ganun, mag-a-add on ka ng pyesa na gusto mo kung sa palagay mong hindi lang yun nasira niya. So, yan, alas 3:15 na, nakauwi na ako. Minsan, nakauwi ako alas 4, alas 5, meron pa nga alas 6. So, depende. Kahapon, ang job ko yata 9. So, ngayon, ang job ko 8 lang. So, aga ako nakauwi. So, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at kung may mga question kayo, tawagan nyo lang ako or message nyo ako para at least mabibigyan ko kayo ng idea. Okay, thank you. Hello.